Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 4:33 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-5 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin and Bernard. Umpisahan na natin. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Wala ulit. Bad news para sa mga motorista. Pagkatapos ng tatlo magkakasunod na linggo ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, muling tataas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong linggo. Simula ngayong araw ng Martes, May 5, ipatutupad ng mga oil company ang 2 pesos and 61 centavos na dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang nasa 2 pesos at 66 centavos per liter naman ay tataas sa presyo ng diesel. Samantala magkakaroon naman ng rollback ang kerosene abot naman sa 3 pesos and 5 centavos per liter. Para naman sa liquefied petroleum gas o LPG, magkakaroon rin ng bawas na 1 peso and 22 centavos sa kada kilogram nito. Ayon sa Department of Energy, may iba't ibang factors na nakaapekto sa upward price adjustment ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. There has been an adjustment of increase of $8, but there has been a decrease of 7 pesos on the premium dollars, $7. And then freight has increased slightly, insurance slightly also. So that is why the increase has been minimal, let's say, compared to last week. However, the changes in the peso exchange rate has also added to the increase ng price. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng kumpanyang Regasco na magpapatupad sila ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas. Simula ngayong araw ng Martes, May 5, bababa ng 2 piso ang kada kilo ng presyo ng LPG. Katumbas ito ng humigit kumulang na 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke. Inaasang aabot sa 1,345 pesos sa Luzon at 1,450 pesos sa Visayas at Mindanao ang presyo ng 11 kilogram cylinder matapos ang rollback. Ayon sa Regasco, ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng crude oil dahilan para bumaba rin ang shipping cost at premium sa international market. Hataw Balita ngayon. Ayan, merong pagbaba ng presyo sa liquefied petroleum gas, pero merong pagtaas ng presyo sa diesel at gasolina after ng tatlong magkakasunod ng rollback na 2 digits. Pero buti na lang, medyo maliit lang yung dagdag presyo, Bernard. Maganda yun. Maganda balita. Yeah, whether you like it or not, it's a good news. Kasi, syempre, ang ating mga kababayan, nirereklamo before yung napakataas na presyo ng LPG. But this time, magandang balita. Compare before na umabot ng 1,600 ang per 11 kilogram. Ngayon, at least nasa 1,350 na lang. Medyo malaki-laki na rin binaba kahit papaano. 1,350 to 1,400. May mga areas yata na ganun yung price. Iba yung sa Visayas at Mindanao. Yeah. Kaya maganda pong balita yan. Sana magtuloy-tuloy ang balita at samantala, muling nagbigay ng update ang Department of Energy hinggil sa status ng available na supply at inventory ng imbak na langis sa bansa. Base sa latest report ng DOE kahapon, sa ngayon ay mayroon pang supply ng mga produktong petrolyo ang Pilipinas na aabot sa 53 araw. Kumpiyansa si Energy Secretary Sharon Garin na sasapat pa ito hanggang sa muli tayong makahanap ng pang-replenish sa supply ng langis na nakonsumo na.
Iniulat rin ng DOE na nakapagtala sila ng pagbaba sa pagkonsumo ng mga produktong petrolyo sa bansa, habang tuloy-tuloy din anya ang pagdating sa bansa ng mga in-order na petroleum products. That there is no problem as to the deliveries that our oil companies are getting. So their orders are being honored, their contracts are being honored. So our usual and our new suppliers are responding to the orders of our companies, including that of PNOC. Hataw Balita ngayon. Maaari nang ma-avail ng mga pampasaherong jeep at UV Express ang 10 pesos per liter na diskwento sa diesel sa mahigit 4,200 na mga gasolinahan sa buong bansa. Ayon kay Energy Secretary Garin, nasa 1/3 o ikatlong bahagi pa lang ng mga gasoline stations nationwide ang nakapag-comply sa fuel subsidy. Ito'y dahil kailangan pa ng internet connection at app na dapat i-download para makasali sa pamamahagi nito. Sa ngayon ay 11 branded na gasolinahan ang kabilang sa mga nakapagbibigay ng fuel discount. 4,700 ang 200 4,278 gas stations ang pwedeng puntahan. Yung iba po susunod sila, tinuturuan pa sila kung paano sila makapag-participate sa activity na to. Yung iba po, iniikot po ng Land Bank, iniikot po ng LTFRB or ng DOE para po na sabihan sila na pwede na silang mag-participate yung mga gas stations at kung anong kailangan gawin nila. Nilinaw rin na Secretary Garing na ang naturang diskwento ay para lang sa mga public utility jeepneys at UV Express. Partikular lang din niya ito sa diesel na siyang karaniwang ginagamit ng mga ito. Sa ngayon po, hindi pa ready ang system to expand it to gasoline or any other products. Kasi po baka hindi po makayanan po ng bagong-bago kasi to hindi to na taon-taon na nandyan na. We had to start from scratch in creating this program. So hindi naman na walang plano sa gasolina, pero sa ngayon po baka hindi po ma-implement ng maayos kung mag-expand na tayo na habang hindi pa na aayos yung system pa lang para lang sa diesel. Hataw Balita ngayon. Muling pinulong kahapon ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga kinatawan ng mga transport network companies ng iba't ibang ride-hailing services para i-finalize ang listahan ng mga driver na hindi pa rin nakatatanggap ng cash relief assistance. Inibahagi pa rin ang isinasagawang special payout ng DSWD para matulungan ang mga PUB driver, delivery at motorcycle taxi riders na apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Bukod sa finalizing ng listahan ng mga pangalan, pinagsusumite rin sila ng mga plano para sa pinal na schedule sa gagawing company-specific special payout. Wala pang bagong schedule ang DSWD para sa gagawing special payout para sa mga hindi pa nakakuha ng cash assistance. Hataw Balita ngayon. Ipinatatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 6 na bus operators na hindi umano nagbibigay ng diskwento sa pamasahe bagaman nakapailalim ito sa Service Contracting Program o SCP. Batay sa report na nakalap ng LTFRB, sinasabing makailang beses na umanong hindi nagbibigay ng fair discount ang mga nasabing bus. Sa ilalim ng patakaran ng Service Contracting Program, mayroong 20% na diskwento sa pamasahe ang mga regular na pasahero, habang 40% naman ang fair discount na mga estudyante,
senior citizens at persons with disabilities dahil sa naunang 20% na ibinibigay sa kanila batay sa nakasaad sa batas. Itinakda ng LTFRB ang hearing sa darating na May 18 at nagbabala sa mga nasabing bus operator na papatawan ng parusa kung babaliwalain ng mga ito ang patawag ng ahensya. Hataw Balita ngayon. Ayan na yung sinasabi po ng una pa ng LTFRB na kapag sinasabi nga po ng LTFRB nung una pa bago patupad itong service contracting program na sila ay magmamatsyag, maglalagay sila ng mga mystery rider o passenger sasakay, alamin kung talaga bang nagbibigay ng diskwento itong mga sumali dito sa service contracting program. Ito nga, merong 6 na bus operators na pinatawag dahil hindi daw umano nagbibigay ng discount. Actually, mayroon nagtanong sa akin yan. Sabi sa akin, may discount ba? That was Saturday and Sunday. Sabi niya, parehas din naman yung ticket ko, 15 pesos. Para Bagong Barrio to SM. Depende kasi yung kung kasali. Alin? Yung sa babas? Yes, Sa service hindi kasi lahat. contract. Hindi lahat kasali. Ayan, may nakalagay naman daw Ay, dapat dinocument Ayan. yun. Sabihin, pero para sa isang empleyado na ordinaryo, I think they will not pay attention to that kasi yung oras nila. Tama din na nagpapakalat sila. Anong nabanggit mo kanina? May nagpapakalat sila ng mystery rider to find out. Parang intel, kung ikaw talaga pinatutupad mo, makakahuli talaga sila. Maganda yung ganun. Ayan. Para at least talagang malaman at mapatunayan. Pero sa kabilang banda, yung honesty, importante dito. Kahit walang nakabantay, dapat ipatupad nila because yan naman ang napagkasunduan. Tama yun. Kaya matutuwa tayo kung mayroon mga mapaparusahan. Samantala, sa iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ipinagpaliban ng Philippine Reclamation Authority ang nakatakdang toll collection sa C5 Link Expressway habang hinihintay ang kasunduan na mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng tumataas na presyo ng langis at state of national emergency o national energy emergency. Ayon sa PRA, nakasalalay ang pagpapatupad ng Notice to Start Collection para sa segment 3B ng Manila-Cavite Toll Expressway sa magiging desisyon ng MCTEP Project Committee. Nilinaw ng ahensya na walang bagong toll fee na ipatutupad habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng PRA, PEA, Tollway Corporation at Cavitex Infrastructure Corporation. Patuloy din ang inspeksyon sa proyekto upang matiyak na kompleto ang mga kinakailangang ayusin bago tuluyang simulan ang toll collection. Hataw Balita ngayon. Kumikilos na ang Department of Energy para gawing mas mabilis at mas simple ang aplikasyon para sa pagpapatayo ng electronic vehicles o EV charging station sa bansa. Aminado ang DOE na sa kabila ng kanilang pagsusulong para sa mas accessible na malinis at abot-kayang transportasyon kung saan dumarami ng mga gumagamit ng electronic vehicles sa bansa, nananatiling hamon ang kakulangan ng EV charging stations. Sa ngayon ay inaabot ng nasa 6 na buwan hanggang 1 taon ang proseso sa pag-aasikaso ng permit para makapagpatayo ng EV charging station. Inaasahan naman ng DOE na bibilis na ang pagpapatayo ng mga charging infrastructures at mas lalawak pa ang access sa electronic vehicles ng mga Pilipino. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang problema ang Department of Energy sa supply ng kuryente ngayong tag-init. Inihayag rin ng ahensya na nag-aalok ang pamahalaan ng murang diesel sa mga isla na gumagamit ng generator sets para sa supply ng kuryente. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Muling tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng kuryente sa Pilipinas ngayong tag-init sa gitna ng nararanasang global crisis bunsod ng mataas na presyo ng langis. Paliwanag ng DOE, malaki pa ang allowance sa supply ng kuryente kumpara sa kinukonsumo sa bawat rehiyon sa bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, hindi pa naaabot ang forecasted peak demand sa kuryente ngayong 2026.
Para sa Luzon, nasa 13,500 megawatts pa lang ang peak demand ng kuryente kumpara sa projected na aabot sa mahigit 15,600 megawatts. Habang ang Visayas naman ay nasa 500 megawatts pa ang layo sa projected peak demand at halos 300 megawatts naman ang diferensya sa Mindanao. So ina-assure natin na wala tayong nakikitang problema pagdating sa supply. Although binabantayan natin dahil nandyan na rin yung posibilidad na dahil sa pagtaas ng demand during the summer season, meron tayong mga ilang planta na rin na kung hindi nila kagad natapos yung kanilang preventive maintenance, then may posibilidad na magkaroon ng problema. Siniguro naman ng DOE na nakahanda ang nabuong task force para sa pag-iinspeksyon sa mga planta ng kuryente sakaling mayroong pumalya. Kabilang sa task force ang DOE, National Electrification Administration, National Power Corporation at Philippine National Oil Company o PNOC. Samantala, kasama rin sa binabantayan ng task force ang inventaryo ng petrolyo sa mga isla. Partikular na ito sa mga lugar na gumagamit ng diesel para mapagana ang kanilang generator sets o genset. Tiniyak ni Secretary Sharon Garin na sisiguraduhin ng DOE na mahahatira ng sapat na supply ng diesel ang mga isla na nangangailangan nito. Kung kulang sila and it seems kung sobrang mahal para sa kanila ang presyo ngayon, PNOC is offering to them also fuel na mas preferential rates, no, para hindi po tumaas ang electricity rates ng sa mga isla or hindi po makukulangan po ng fuel. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Ipinababati ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na peke ang post na kumakalat sa social media hinggil sa pamamahagi ng mga bagong kagamitan para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa DSWD, walang katotohanan at gawa lamang sa Artificial Intelligence o AI ang kumakalat na larawan sa social media kung saan sinasabing na mahagi umano ng air condition units ang DSWD para sa 4Ps beneficiaries. Paliwanag ng ahensya, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program ay isang conditional cash transfer program na nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo kapalit ang pagtupad sa itinakdang kondisyon para sa kalusugan at edukasyon, pero hindi kabilang sa programang pamamahagi ng anumang kagamitan o produkto na walang basihan sa opisyal na patakaran. Sa paglaganap ng mga peking content, hinihikayat ng DSWD ang publiko na maging mapanuri at iwasan na mag-share ng mga hindi beripikadong post. Hataw Balita ngayon. Ito yung mapapawaw at sana all ka na lang. Kung totoo, yung mga gamit from DSWD like air condition sa mga bahay ng 4Ps beneficiary. Kung totoo, mapapasana all, di ba ganon? Nakakatawa, pero sa kabilang banda, alam mo, Bernard and amigo Sherwin, yung mga kababayan natin, kung wala kayong magawa naman na mabuti, tahimik na lang kayo. Kasi ito, pwede pa mag-create ng anger doon sa iba. Namamahagi kayo, pero kami hindi nyo nabibigyan. Alimbawa, let's say for example, may nakaligtaan. Mag-create pa ng anger, galit doon sa iba. Pero it's not true. Verified na yan. Verified already. It's not true. Kita naman kasi kung sanay kang makakita ng mga AI, artificial intelligence generated na mga larawan, ay obviously talaga namang peke yung kasi kumalat yan, yung larawan na yung mga yung informal settlers, may mga aircon kumalat yan nung biglang tumaas yung mga kuryente, singil sa kuryente. Tapos lumabas yung balita na yun nga, yung mga kasama sa pinapasan o binabayaran ng mga consumer, yung proyekto ng gobyerno na ayuda doon sa mga 4Ps. Kaya siguro doon nila inilabas yung sama ng loob, dinaan sa mga witty na mga larawan do. Sabi nga po ay
fake news at hindi nakakatulong. Yung iba kasi sinashare for katuwaan na lang eh. Dapat hindi, di ba? Eh dahil sa usapin na nagbabayad sila, di ba? Kasama sila sa subsidize doon sa mga beneficiaryo ng 4P. Siyempre, masakit yan sa damdamin ng ibang mga kababayan natin kasi may naririnig tayo. Ako ba'y kinonsulta nung gawin nyo yan? Mayroon tayong mga naririnig na ganyan. So, ibig sabihin, wag na natin dagdagan mga kasambahay doon sa mga nakikinig sa atin. Please lang po, kung hindi naman totoo, wag na tayo mag-share. Pero parang likas yata talaga sa mga Pilipino na kung minsan pag kami nararanasang hira, dinadaan na sa mga ganun. Dinadaan sa katuwaan. Oo, katuwaan para pampagaan. They have to be responsible. Yung ganong klaseng post, which is not good, hindi makakatulong. Nakalagay kasi pag binasa mo yung mga comment talagang alam mong lang sila, nagkakatuwa. Yun nga lang, hindi marapat. Hindi tama. Hindi Opo. marapat. Siguro yung mga ganong AI generated dapat naka-indicate din na ito hindi ito nailarawan, kundi ito isang Yes, para lamang gamit ang AI. Correct. Para ma-inform, sabi nga ni Bernard, kung marunong kang tumingin. But what about people na hindi marunong? O kaya yun naman yung magandang ginawa ng DSWD. They clarified Yan. it. Ayan. Meron kagad silang sagot Clarification. doon sa mga ganong kumakalat na fake news o hindi magandang content na ginagawa ng ilan nating mga kababayan. We just want to appeal once and for all doon sa ating mga kababayan. Please lang po, sa gitna ng mga problema ng ating bansa, refrain from doing that. Ayan. Oy, wag ho kayong bibitiw. Marami pa ho tayong balita. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 1 minuto bago sumapit ang 5:05 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng Department of Migrant Workers ang publiko lalo na ang mga umuwing overseas Filipino workers laban sa mga illegal recruiter na sinasamantalang tensyon sa Middle East para makapanloko. Ayon sa DMW, may mga natatanggap silang report hinggil sa mga kaduda-dudang recruitment activities. Kabilang na ang mga pekeng job offers, iba pang mga modus online at sa mga social media platforms kung saan tinatarget ang mga Pilipino na gustong makakuha agad ng trabaho sa Middle East. Payo ng DMW sa publiko agad na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga kahinahinalang tao, agency, mga online page at recruitment offer. Maaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa DMW Building sa Ortigas Avenue Corner, EDSA, Mandaluyong City o tumawag sa kanilang hotline 872-10619 o mag-email sa airtipinfo@dmw.gov.ph. Hataw Balita ngayon. Nakabalik na ng Pilipinas noong linggo ng umaga ang nasa 105 na mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang mga kaanak mula sa Abu Dhabi sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. Kasama rin sa bagong batch ng repatriates ang nasa 100 Pilipino mula naman sa Kuwait na dumating kahapon ng umaga, May 4. Sila ay sinalubong ng mga taga-Department of Migrant Workers kasama mga taga-DSWD at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Binigyan ng mga ito ng kinakailangan nilang assistance, pangunahin na ang financial support. Bukod dito, tutulungan rin sila sa pamamagitan ng reintegration program ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Texas, USA. Global News. Yes, magandang umaga sa iyo, Annie. At narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagbabala ang Iran laban sa hakbang ng Estados Unidos na tumulong sa mga barkong na stranded sa Gulf dahil sa giyera sa pagitan ng Iran at magkasanib na puwersa ng US at Israel. Samantala, itinanggi naman ng US ang pahayag ng dalawang barko ng Amerika ang tinamaan ng Iranian missile sa Strait of Hormuz. May hataw na balita si Jack De Ocampo.
Mariing tinutulan ng Iran ang hakbang ng Estados Unidos na tumulong sa mga commercial ship na na-stranded sa Strait of Hormuz sa gitna ng digmaan. Ayon sa militar ng Iran, ang seguridad ng strait ay nasa kanilang kontrol at kailangang makipag-ugnayan ang lahat ng barko sa kanilang sandatahang lakas bago dumaan sa nasabing ruta. Nagbabala rin ang Iran na anumang dayuhang pwersang susubok pumasok sa strait ay posibleng maharap sa matinding pag-atake mula sa kanila. Ang babala ay kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na pagtulong ng Amerika sa mga barkong na-struck sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng US na gabayan ng mga barko na makalabas ng ligtas sa mga restricted waterways at maipagpatuloy ang kanilang biyahe. Giit ni Trump, ang mga ito ay hindi kasali sa laban kaya hindi sila dapat madamay o maipit sa gulo. Kaugnay nito, sinimulan na ng US ang Project Freedom, isang operasyon na pinangungunahan ng US Central Command na may layuning ibalik ang malayang paglalayag ng mga komersyal na barko sa strait. Ayon kay CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper, mahalaga ang defensive mission ng Estados Unidos sa rehiyon upang mapanatili ang seguridad at stability ng ekonomiya ng mundo habang ipinagpapatuloy ng US ang blockade sa mga daungan ng Iran. Sa ilalim ng proyekto, magpapadala ang US ng humigit kumulang 15,000 military personnel, mahigit 100 aircraft, mga warship at drones upang suportahan ang misyon. Bilang sagot, iginit ng Iran na hindi dapat makialam ang United States sa usapin ng Strait of Hormuz at sila lamang ang may kakayahang magpanatili ng kaayusan sa rehiyon. Ayon sa IRGC at iba pang opisyal ng Iran, ang pagtulong ng US sa mga barko ay isang provokasyon na posibleng magpalala ng sitwasyon. The failure of the United States government to fulfill its commitment in the negotiations, the Islamic Republic of Iran declares the Strait of Hormuz completely closed again. No vessel of any type or nationality is allowed to pass through the Strait of Hormuz. Any vessel intending to exit the Strait of Hormuz that cross the red line between Hengam Island and Mina Sagat Port, and any vessel intending to enter the Strait of Hormuz that cross the red line between Khuf Mubarak and Fujairah Port will be met with a severe response from the IRGC Navy and will be destroyed. This is Sepah Navy. Out. Sa kabila ng operasyon, nananatiling mabigat ang sitwasyon sa rehiyon. Tinatayang daan-daang barko at halos 20,000 seafarers ang hindi makadaan sa strait dahil sa patuloy na tensyon at pagharang ng Iran. May mga ulat din ng pagpapaputok laban sa ilang barko at pagkakasamsam ng iba na lalong nagpapalala sa krisis at paglalayag at supply ng enerhiya. Gayunman, ayon sa United States, sa mga unang oras pa lamang ng Project Freedom, 2 US-flagged merchant vessels na ang matagumpay na nakatawid sa strait sa tulong ng US Navy. Ngunit itinanggi ito ng Iran at sinabing iisa lamang na barko ang nakadaan at ito ay pag-aari ng Iran. Samantala, pinabulaanan ng US CENTCOM ang pahayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na may US warship na tinamaan ng 2 missile mula sa Iran. Ayon sa CENTCOM, ligtas ang lahat ng US Navy ship at nagpapatuloy sila sa kanilang misyon sa ilalim ng Project Freedom. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila ng umiiral na ceasefire, muling nakaranas ng pag-atake ang United Arab Emirates mula sa Iran. Ayon sa Ministry of Defense ng UAE, aabot sa 4 na missiles ang naharang ng kanilang air defense systems. May hataw na balita si James Bontuyan. Muling nagbabala ang pamahalaan ng United Arab Emirates sa mga mamamayan nito kaugnay ng mga missile attack na inilunsad ng Iran patungo sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ayon sa Ministry of Defense ng UAE, 4 na missile ang kanilang na-detect kung saan 3 sa mga ito ang matagumpay na naharang sa loob ng territorial waters ng bansa habang ang isa naman ay bumagsak sa dagat.
Ipiniliwanag din ng mga opisyal na ang mga malalakas na pagsabog na narinig sa iba't ibang lugar ay resulta ng aktibong pagharang ng kanilang air defense systems sa mga papasok na banta. Ito ang kauna-unahang pag-atake na iniuugnay sa Iran mula nang ideklara ang ceasefire noong Abril sa pagitan ng United States at Iran. Ang nasabing tigil putukan ay nagbigay ng panandaliang katahimikan sa rehiyon matapos ang mahigit 2 buwang matinding sagupaan. Gayunman, nananatiling marupok ang sitwasyon dahil sa mga hindi pa nalulutas na issue sa pagitan ng mga panig. Kaugnay nito, iniulat din ng isang drone na pinaghihinalaang galing sa Iran ang nagdulot ng sunog sa isang oil facility sa Fujairah. Agad namang nakontrol ng mga emergency response team ang apoy, ngunit 3 dayuhang manggagawa ang nasugatan at dinala sa ospital para sa gamutan. May hiwalay rin na insidente kung saan inatake ang isang oil tanker ng MV Baraka malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa ADNOC, walang nasugatan sa insidente at walang laman ng langis ang nasabing barko nang mangyari ang pag-atake. Sa gitna ng mga insidente, hinikayat ng Ministry of Defense ang publiko na sumunod sa mga abiso ng pamahalaan at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na sources. Naglabas din ng mga alert sa mga lungsod tulad ng Dubai at Abu Dhabi na nag-uutos sa mga residente na agad humanap ng ligtas na masisilungan sa oras ng banta. Kaugnay nito, iginiit ng UAE na hindi nila palalampasin ang mga pag-atake at handa silang gumanti upang ipagtanggol ang kanilang soberanya at seguridad. Agad namang naramdaman ang epekto ng insidente sa global market kung saan tumaas ang presyo ng langis at bumagsak ang mga stock index dahil sa pangamba na muling lalala ang tensyon sa rehiyon. Hindi kinumpirma ng Iran na sila ang nasa likod ng pag-atake sa UAE. Bagamat ilang oras bago ang insidente ay naglabas ng pahayag ang isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps at nagbabala na makasasaksi ang kanilang mga kalaban ng panibagong yugto ng kapangyarihan. Wala pang opisyal na pahayag ang Estados Unidos kaugnay ng panibagong pag-atake. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. Samantala, pinalakas pa ng United Kingdom ang suporta nito sa Ukraine sa pamamagitan ng planong pagsali sa 90 billion euro loan scheme ng European Union. Ikinatuwa naman ng Ukraine ang hakbang na inaasahang magpapalakas pa sa kanilang depensa laban sa Russia. May hataw na balita si Raven Campos. Inihahanda na ng United Kingdom ang posibleng pagsali sa malaking loan program ng European Union na naglalayong suportahan ng Ukraine sa gitna ng patuloy na digmaan nito laban sa Russia. Ayon kay United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, ang hakbang na ito ay magbibigay ng kakayahan sa Ukraine na mapalakas ang kanilang depensa habang tinutugunan ang mga pangangailangan sa ika-5 taon ng gyera. 2/3 ng halaga ng pondo ay nakalaan para sa military at defense needs ng Ukraine, habang ang natitirang bahagi ay para sa iba pang pinansyal na suporta sa bansa. Ipinunto rin ng punong ministro na ang pagsali ng UK sa nasabing scheme ay hindi lamang makatutulong sa Ukraine, kundi magbubukas din ng mga oportunidad para sa mga kumpanya sa United Kingdom na makasali sa mga future defense contracts. Inaasahan na lilikha ito ng mga trabaho at magpapalakas sa industriya ng depensa ng bansa. Sa panig ng European Union, sinabi ni Ursula von der Leyen na ang posibleng pagsali ng UK ay isang major step forward sa relasyon ng UK at EU, lalo na sa larangan ng depensa. Binigyan din niya na ang kooperasyon na ito ay mahalaga sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa Europe. Tinalakay ang planong ito sa European Political Community Summit na ginanap sa Yerevan, Armenia, kung saan nagtipon ang mga pinuno ng iba't ibang bansa upang talakayin ang mga issue sa seguridad, trade at enerhiya. Binigyan din sa pulong na kailangang mas palakasin ang kooperasyon sa loob ng Europe sa gitna ng tumitinding tensyon sa iba't ibang rehiyon. Nauna nang nakipagpulong si Starmer kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung saan ipinahayag ng Ukraine ang kanilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng United Kingdom.
Ayon sa UK, handa silang makipagtulungan sa mga kaalyado upang magbigay ng mas malakas na suporta at pressure sa Russia na may layuning makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kaugnay nito, inaasahan din ang pagpapataw ng karagdagang parusa ng United Kingdom laban sa mga kumpanya sa Russia upang maantala ang kanilang military supply chains. Layunin nitong palakasin ang epekto ng international sanctions sa nagpapatuloy na labanan. Sa kabila ng mga hakbang, nilinaw ng United Kingdom na ang mas malapit na ugnayan sa Europe ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa European Union, kundi isang paraan lamang upang mas mapalakas ang kooperasyon sa seguridad at ekonomiya. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Nagdeklara ang Russia ng unilateral ceasefire sa Ukraine mula May 8 hanggang 9. Ito ay kasabay ng paggunita ng Moscow sa World War II Victory Day. Ayon kay Vladimir Putin, inaasahan nilang susunod din ang Ukraine sa tigil putukan. Nagbabala naman ng Russia ng posibleng malawakang missile strike sa Kyiv kung lalabag ang Ukraine sa ceasefire. Hataw Balita ngayon. Hindi pumayag ang island nation na Cape Verde na magdak o dumaong sa kanilang bansa ang MV Hondius dahil sa pinaghihinalaang outbreak ng hantavirus na nasabing British cruise ship. Ito'y kasunod ng pagkasawi ng 3 pasahero at ilang kaso ng sakit sa barko habang naglalayag ito sa Atlantic Ocean. May hataw na balita si Jobek Bermas. Nananatiling mababa ang banta ng hantavirus sa publiko ayon sa World Health Organization. Ito ay sa kabila ng outbreak ng sakit sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean na ikinasawi ng 3 individual. Iginiit ng WHO na hindi kailangang magpataw ng travel restrictions at walang dahilan para magpanik ang mga tao dahil hindi madaling kumalat ang nasabing virus. Gayunman, hindi pinayagan ng bansa sa Africa na Cape Verde na makadaong sa kanilang teritoryo ang MV Hondius cruise ship na kasalukuyang nakahimpil sa labas ng kanilang kabisera na Praia. Ayon sa mga opisyal, layunin ng hakbang na ito na maprotektahan ang lokal na populasyon at maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Sa kasalukuyan, 3 na ang nasawi sa insidente. Kabilang dito ang isang 70 anyos na lalaking pasahero na naunang nagkasakit at namatay habang nasa biyahe ang barko. Ang kanyang asawa na 69 na taong gulang ay nagkasakit din at kalaunan ay namatay sa ospital sa South Africa. Ang ikatlong biktima ay isa pang pasahero na nagkasakit habang nasa barko, bagamat hindi pa ganap na nakukumpirma ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Bukod sa mga nasawi, mayroon ding mga nagkasakit na pasahero at crew. Isang 69-year-old na British national ang kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa isang ospital sa Johannesburg matapos makumpirmang may hantavirus. May 2 ring crew members na nakararanas ng matinding respiratory symptoms na kinakailangang agarang gamutin. Tinatayang umaabot sa halos 150 pasahero ang nasa loob ng barko na mula sa iba't ibang bansa at lahat ay sumasailalim sa mahigpit na health protocols kabilang ang isolation at medical monitoring. Ang hantavirus ay isang uri ng virus na karaniwang naipapasa sa tao mula sa mga rodent tulad ng dagang may dalang impeksyon. Nakukuha ito sa pamamagitan ng paglanghap ng particles mula sa dumi, ihi o laway ng mga infected na hayop. Bagamat bihira, posible rin itong maipasa sa pagitan ng mga tao at maaaring magdulot ng matinding sakit sa baga na posibleng ikamatay ng pasyente. Ayon sa mga eksperto, umaabot sa 1 hanggang 8 linggo ang incubation period ng virus kaya may pangamba na posibleng may mga susunod pang kaso na lalabas sa mga darating na araw.
Sa ngayon, nananatili sa karagatan ang cruise ship habang pinag-uusapan ng mga otoridad kung saan ito maaaring padaungin para sa medical evacuation at karagdagang pagsusuri. Jovic Bermas, humahataw sa Balita Ngayon. Isang truck driver ang nasugatan matapos tamaan ng eroplano ng United Airlines ang kanyang sasakyan habang papalapag sa Newark Liberty International Airport sa New Jersey. Ligtas namang nakalapag ang Boeing 767 na galing Venice at walang nasaktan sa 231 pasahero at crew ng eroplano. Ayon sa ulat, tumama ang bahagi ng gulong ng eroplano sa truck at nabasag ang windshield nito. Ginamot ang driver sa minor injuries mula sa bubog sa kanyang braso at kamay. Nagsasagawa naman ng investigasyon ng mga otoridad at airline upang matukoy ang sanhi ng insidente. Hataw Balita Ngayon. Bibisita sa South Korea sa pambihirang pagkakataon ng isang women's football team mula North Korea para sa Asian Women's Champions League. Makakalaban ng koponan ang koponang Hangyohang ang Suwon sa semifinal sa May 20, 2026. Ito ang unang pagbisita ng mga North Korean athletes sa South Korea mula noong 2018. Inaasahang magiging mahalaga ang biyahe sa gitna ng pagsisikap na mapabuti ang ugnayan ng dalawang bansa. Hataw Balita Ngayon. Umami naman sa kasong reckless driving ang pop star singer na si Britney Spears matapos ang kanyang pagkakaaresto sa California noong March 4. Dahil sa kanyang paghahain ng guilty plea, ibinaba na ang kanyang kaso mula DUI at makakaiwas na ito sa pagkakakulong. Sa halip, haharap siya sa probation, multa at kailangang dumaan sa driving program. Matatandaang nahuli si Spears noong Marso matapos magmaneho ng mabilis at delikado sa highway. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Texas, USA. Ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Maraming salamat, Marie Peñaranda. Patuloy kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:26 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, itinanggi ni House Justice Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang ulat na may mga nag-atras ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kasunod ito ng unanimous vote ng 55 House panel members para pagtibayin ang committee report at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. May umahataw na balita si Rosa Licos. Pinabulaanan ni House Justice Member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang lumabas na ulat na may mga umurong na kongresistang sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Git pa nito, mas mataas pa nga ang bilang ng Justice Panel members na bumoto para aprubahan ang committee report at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Nakakuha ng unanimous vote ang House Justice Panel sa bilang na 53 matapos makitaan ang probable cause para i-impeach sa Kamara ang pangalawang Pangulo noong April 29, 2026. Samantalang may 55 kongresista namang bumoto para aprubahan ang report, resolution at articles of impeachment laban kay VP Duterte araw ng Lunes, May 4, kasunod ng ilang pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya. Kaugnay ito ng alegasyong maling paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at graft and corruption at matinding pagbabanta ni VP Duterte. Well, may nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga, may mga pangalan po roon. Yung una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabagit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report.
Kumpiyansa ang mambabatas, makakakuha rin ng sapat na suporta oras na maiakyat at mapagbotohan ng articles of impeachment sa plenaryo. Naniniwala rin ito na mai-impeach ng Kamara si VP Duterte sa susunod na linggo. Matapos aprubahan ng committee report, resolusyon at articles of impeachment, ipadadala ang mahalagang dokumento sa House Committee on Rules para maisama sa kalendaryo at matalakay sa plenary. Samantala, naniniwala rin si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may suporta para ma-impeach ang vice-presidente, pero tahasan itong sinabing hindi siya makikilahok sa proseso. I do not believe that this Congress possesses the moral ascendancy nor the sincerity to claim that this impeachment process is truly in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. We cannot claim to be the vanguard of the Constitution when for almost 39 years, we have deliberately ignored one of its clear mandates, the enactment of the enabling law against political dynasties. We invoke the Constitution only when it is convenient to our self-interest or political survival. Second, the process beginning as early as the 19th Congress is already tainted. Git pa nito, bunga ang impeachment ng away politika. To many, this raises serious doubt. Is this about accountability or is this about political leverage? Let us not pretend what we are witnessing is not a principled process, but a bitter conflict between former allies, a struggle for supremacy between political dynasties. Ipinahayag naman nitong hindi niya napag-usapan ang issue sa mga kapwa-miyembro ng Liberal Party o LP sa Kamara. Kasama ni Congressman Erice sa LP, si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, na kabilang sa mga pangunahing nagsusulong ng impeachment ni VP Duterte. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Hindi na inaalis ng mga senador ang posibilidad ng pag-akyat sa kanila ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos pumasa na ito sa ginawang botohan ng House Committee on Justice members. May humahataw na balita si Jed Neresina. Hindi na ikagugulat ni Senator Amy Marcos kung ipapasa na sa kanila ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ding pagtibayin ng House Justice Committee members. Ang report, resolution at articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo kahapon May 4. Dagdag ng Senadora, may pananakot din umanong nagaganap sa Senado para bumoto laban sa Vice Presidente. Di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. May balitang ganyan, pati dito sa itaas. Ang pahayag na ito ng Senadora ay may kaugnayan sa nauna nang sinabi ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na maging sa Senado umano ay mayroon ng nag-uusap-usap hinggil sa pagboto sa impeachment. Kamakailan ipinost ni Congressman Pulong sa social media na sa halip na maging abala ang mga mambabatas sa pag-aayos ng problema ng bayan ay pag-aayos umano ng boto ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Samantala nananatili namang matatag ang liderato ni Senate President Vicente Tito Soto III sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng kudita o palit liderato bago ang inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng mayorya,
Kumpiyansa siya sa suporta ng Senate Majority Bloc sa leadership ni SP Soto. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for them. So, because, I mean, we have a lot of problems. Napakadaming problema. Diba? Problema sa petrolyo, ng mataas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa hospital, pagkain, napakamahal, salary. Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Why? Siguro dapat unahin natin sa sarili, ang ating mga partido, yung interest ng mga yan, at yung interest ng tao. Ngunit para kay Senator Robin Padilla na mula sa minority, inamin niya na bagaman nais niyang makakita ng isang pro-Duterte na Senate President, wala siyang balak makilahok sa anumang kilos upang alisin sa pwesto si Senator Soto. Nilinaw ni Senator Padilla na iginagalang niya ang kasalukuyang pamunuan ng Senado. Siyempre, yun ang mga political naman. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Siyempre, wala tayo. Wala kami. So walang... Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. So, ang gagawin namin? Walang usapan ni Kuku siya. Hindi man ako sumasali sa Kuku. Bata-bata ako pa. Bago lang ako dito sa Senado. Sa kabila ng mga ito, tiniyak ni Senate President Soto na handa ang Senado anumang oras at kung anuman ang magiging desisyon ng Kamara kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Hindi na masyadong pinapansin President Sara Duterte ang mga nagsasabing sigurado na ang kanyang pagkaka-impeach. Sa panayam sa Vice Presidente sa The Hague, sinabi nito na may kanya-kanya namang opinyon ang mga tao kaugnay sa kanyang kinakaharap na reklamo. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Samantala nang tanungin naman kung handa na siyang maging susunod na Pangulo ng bansa, ang tanging naging sagot ni VP Sara, sana matutuloy o matuloy ang presidential election sa 2028. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Hataw Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, naghain ng reply affidavit si Vice President Sara Duterte laban sa nagpapakilalang bagman o mano nito na si Ramil Madriaga. Dito pinabulaanan ng pangalawang Pangulo ang ipinagmamalaking ebidensya ni Madriaga. May Hataw na balita si Dante Amento. Pinabulaanan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ipinagmamalaking ebidensya ng nagpapakilalang bagman umano ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Ito ay tungkol sa isang larawan na sinasabing nakunan sa isang virtual meeting kasama si VP Sara at ilang personalidad. Ginamit ito ni Madriaga para patunayan na magkakilala o malapit ang kanyang kaugnayan sa Vice Presidente. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque? Yan ang sabi niya sa counter affidavit. Pero sabi ng abogado ng Vice Presidente, ang larawan ay kuha sa Zoom meeting noon pang 2022 sa isang malaking pagtitipon. Ang nasabing Zoom meeting ay dinaluhan ng halos 100 tao na may kaugnayan sa pagtakbo ni VP Sara sa nakaraang national elections. Kaya naman iginiit ng abogado na hindi ito patunay na talagang may ugnayan si VP Sara at si Madriaga.
Iginiit rin ng mga ito na hindi kailanman naging empleyado si Madriaga ng Office of the Vice President. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. Sinabi pa ng kampo ng Vice Presidente na hawak nila ang text message ni Madriaga kung saan sinabi nitong magsisilbi siyang state witness laban kay VP Sara upang makalabas siya ng kulungan. Naniniwala ang kampo ng pangalawang Pangulo na kung pagbatayan ang merito ay malakas ang inihain nilang reklamo laban kay Madriaga. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Tanggap ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber kaugnay sa jurisdiksyon sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, alam nilang hindi papayag ang ICC na mawala sa kanila ang kaso ng former president. We don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Nagpapasalamat na lang ang Vice Presidente sa mga patuloy na sumusuporta, naniniwala at nakikiisa sa kanilang laban para kay dating Pangulong Duterte. Andayin din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. Ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kababayan. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na itiniempula umano sa kanyang pagharap sa House of Representatives bilang resource person sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ang paglabas ng mga kumalat na video sa social media laban sa kanya. Samantala, nakahanda naman ang NBI na magsampa ng reklamo laban sa mga nasa likod ng pagpo-post ng naturang video. May hataw na balita si Joan Nano. Huwag mo akong pagmumurahin. Sige, okay. Bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo? Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Ayan. Hindi itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang kumalat na video sa social media nitong weekend. Sa videong ito na sinasabing nakunan taong 2020, maririnig ang boses ni Attorney Matibag na nakikipagtalo sa isang lalaking nagngangalang Mel Sabio. Aminado si Attorney Matibag sa pagbabantang nasabi niya sa video. Pero giit niya, bugso lamang ito ng damdamin dahil sa kanyang matinding galit noong panahong yaon. Nagbabago naman talaga, pero syempre there are times na yung galit mo hindi mo talaga mapipigilan eh. I share to you the background, and si Mel din yung sinabi ko sa kanya, ba't ako nagsalita sa kanya ng ganun. Hinala ng NBI Director, maaaring ipinakalat ang nasabing video matapos ang kanyang pagharap sa House Committee on Justice bilang isa sa mga resource person sa isinagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. When I started na balita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Just to give context dun sa video na yan, ito yung 2020 pa to na video, kaya yung mga comments and yung mga nilalagay na caption medyo hindi malayo sa katotohanan. Ayon kay Attorney Matibag, away politika ang naging ugat ng mainit nilang pagtatalo ni Mel Sabio. Ngunit matapos ang insidente ay nagkaayos din naman anya sila ng lalaki sa video na kanya rin umanong kaibigan. Yung outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganun. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us na magkaibigan. In fact,
Okay naman after few weeks, we patch up our things, nagkasundo kami ni Mel. Wala na yan, except that lumabas kasi yan doon sa isang social media account sa San Pedro na politically din yung inclination that is against the interest na political nung wife ko, no? Samantala, base naman sa ginawang identification ng NBI, tinatayang nasa 400 social media accounts ang kanilang tinitignan na sangkot sa kumalat na viral video. Kahapon dumating din sa tanggapan ng NBI si Mel Sabio para maghain ng reklamong paglabag sa Anti-Wiretapping Law at Data Privacy Act. So doon ho nag-start yan, kaya ako ho medyo nagulat kasi matagal na ho yan eh. So lumabas ho ngayon, so nagagamit and medyo affected na rin yung aking family kasi syempre lumalabas na yung pati yung pangalan ko ho, yung mga anak ko. So mas minabuti ko hong mag-file na ng kaso. Kung ano yung pinay ni Mel, sususugan ko na imbestigahan. Ang tawag dito sa social media yung inappropriate coordinate behavior. Ibig sabihin, pansinin nyo, grupo yan, post sila, sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. These are the things that we should address sa social media. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy pa rin ng hataw balita ngayon, kapwa nangunguna sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa latest Presidential Preference Survey na kinomisyon naman ng Pulse Asia. Batay sa resulta ng survey, lumabas na pareho nakakuha ng 46% sina VP Sara at Senator Raffy Tulfo sa mga opisyal na napipisil na susunod na magiging presidente ng bansa. Habang nanguna naman si VP Duterte sa survey kung sakaling makakalaban niya si former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Nakakuha si VP Duterte ng 51% habang 43% naman kay Mayor Robredo. Batay sa isinagawang survey, tinanong ang mga respondent na kung idaraos ngayon ang May 2028 elections, sino-sino ang mga kakandidato na kanilang iboboto para maging susunod na presidente ng Pilipinas batay sa mga pangalan na nasa kanilang listahan. Isinagawa ang latest Pulse Asia survey mula February 27 hanggang March 2 mula sa 1,200 adult respondents. Hataw Balita ngayon. Sa social media, idinaan ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste ang mga patutsada laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama na rito ang panawagan sa Kongreso na imbestigahan ito. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Magkakasunod ang Facebook post ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste patungkol kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa isang post ni Congressman Leviste kahapon, makikita ang litrato nilang dalawa ni E.S. Recto kung saan nakalagay sa captions ang panawagan nito na maimbestigahan ng Kongreso ang umano'y koneksyon ni Recto kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hinimok ni Leviste na suriin kung mayroon umanong tumutulong kay Congressman Guardiola sa loob mismo ng Malacanang. Matatanda ang ibinunyag ni Leviste si Congressman Guardiola noong November 2025 na umano'y nakakuha ng mahigit 20 billion pesos na halaga ng DPWH projects at pinaniniwalaan itong top contractor ng DPWH sa Kongreso. Ayon sa batang mambabatas, nang sinimulan umano niyang mag-imbestiga sa DPWH Batangas at mga kumpanyang konektado sa mga Guardiola, sunod-sunod na niya ang mga atake sa kanya na sinasabing may kinalaman sa mga Recto at Guardiola. Bago ang Facebook post na ito, nauna nang ipinost ni Leviste ang larawan ng umano'y meeting kasama si Guardiola at Recto. Sa caption nito, niyaya umano siyang maging partner ng dalawa. Nag-comment naman si E.S. Recto sa litrato ng "The guy is crazy." Samantalang sinigundahan pa ni Leviste ng isa pang picture para pabulaan ang artificial intelligence o AI generated ang kanyang naunang nilabas na litrato. Kahapon, tinangkang magsagawa ng privilege speech ni Leviste sa unang araw ng balik sesyon ng Kongreso, ngunit bigo itong sumalang sa plenaryo. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege.
The Executive Secretary made statements about me multiple times today, and I would like to respond. Sa ngayon, inaantabayanan pa ang reaksyon sa panig ni E.S. Recto at Representative Guardiola hinggil sa mga pahayag na ito ni Congressman Leviste. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jose J. Sonsa matapos ang halos 4 na araw na pagkakakulong sa National Bureau of Investigation Detention Center sa Muntinlupa City. Pasado alas 7 kagabi nang makalaya si J. Sonsa matapos makapagpiyansa ng nasa 10,000 piso. Matatandaan na kahapon ng umaga sana ang nakatakdang arraignment sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 para sa kasong isinampa laban sa dating mamamahayag. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa naging pagkakamali ng korte at out of jurisdiction sa kaso. Nakatakda namang ituloy sa June 3 ng alas 8:30 ng umaga ang arraignment kay J. Sonsa. Hataw Balita Ngayon. Iginiit naman ng Philippine National Police na nananatiling epektibo ang Safer Cities Initiative sa kabila ng viral na insidente ng panggugulo ng mga kabataan sa isang jeep sa Las Piñas. Ayon sa PNP, hindi indikasyon ng lumalalang kriminalidad ang naturang pangyayari at nananatiling maayos ang sitwasyon sa mga kalsada. Paliwanag ng pulisya, nagugat ng insidente sa pagtanggi ng driver na pasakayin ang ilang kabataan na nauwi naman sa komosyon, ngunit agad ding narespondihan. Upang maiwasan ang kalintulad na insidente, paigtingin pa ang koordinasyon ng PNP sa Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan para mailayo sa krimen ang mga menor de edad. Dagdag pa ng PNP, patuloy silang gumagawa ng mga hakbang upang mapababa ang krimen at mapanatili ang kaligtasan sa komunidad. We are implementing safer cities because we start from prevention of crime. That's the purpose of police patrolling, di ba? Visibility and then that is the prevention of the occurrence of crime. And it is it's effective. If we will compare it to the period of the previous 2 years as well as month by month, meaning December 2025, January, February, and March, because we have implemented this first week of April 6. April 6, in-implement natin yun. And we saw a downtrend of the data or the figure. About 13% ang nabawas. Zero na ang record ng NHA Home Masters, Ombudsman Graph Busters at AFP Cavaliers sa elimination round ng UNTV Cup Season 12. Ito'y matapos ang maaksyong tagpo ng triple header match sa Paco Arena kahapon. Si JP Nunez humahataw. Oh, beautiful passing again. Itinulak ng 3 koponan sa UNTV Cup Season 12 ang 2-0 record matapos ang kanilang pakikipagtuos sa hard court nitong linggo sa Paco Arena sa Maynila. Nagpursige ang mga koponan ng NHA Home Masters, Ombudsman Graph Busters at AFP Cavaliers para wag mabahiran ng talo ang kanilang standing. Look at this one. Open. Vito. Sa first game ng triple header match, isang dikit na bakbakan sa hard court ang ipinamalas ng GSIS Furies at NHA Home Masters sa umpisa ng laban. Subalit pagpasok ng second quarter, nakaalagwa ng double-digit na kalamangan ang NHA Home Masters hanggang sa makuha nila ang momentum sa kabuuan ng game. Bumigay ang opensa ng GSIS Furies kung saan nakapag-commit sila ng 23 turnovers kumpara sa NHA Home Masters na 13 lamang. Final score 92-81 in favor of NHA Home Masters. Yung matchup lang namin, tinatry lang namin pakuha kung sino yung talagang
maganda nilalaro sa kabila. Tinry namin i-double team palagi yung mga wing nila, which is yun palagi yung umaatake. So, talaga lang namin na huwag sila maka-score. Stamina talaga kulang ko sa tao sa rotation, lalo sa 1 and 2 and 3. Basket for the Ombudsman that time around. Pedroso on the drive. Sa second game naman, palitan lang ng puntos ang PhilHealth Health Insurers at Ombudsman Graph Busters mula first quarter hanggang unang bahagi ng fourth quarter. Pedroso forces in. Subalit sa nalalabing higit 1 minuto ng laban, bumuslo ng mga crucial shot ang shooting guard ng Ombudsman Graph Busters. Isang corner 3 at layup mula kay Carlo Gatmaitan para iabante ng 6 na puntos ang kanilang kupunan. Another one for Gatmaitan. 5 points and 2 possessions for Gatmaitan. Time out ang PhilHealth Health Insurers para dumiskarte ng magandang play, subalit napako na ang kanilang score. Lamang ng 8 puntos ang Ombudsman Graph Busters as the buzzer sounded. No score as PhilHealth had a late fourth quarter lead. Final score 79-87. Yung mga hirap namin sa practices, nag-translate dito sa game namin. Alam naman natin na talagang ang basketball is a game of conditions. Doon muna kami magpa-practice sa box out at sa defense namin. Medyo confused ang defense namin. Nahihirapan kami makapag-adjust sa mga shooters. This is Abala, the offensive rebound. Abala, yes! At sa huling match, bagaman sinimulan ng AFP Cavaliers ang mas maraming turnover kontra sa Judiciary Magis, hindi ito naging kabawasan para ipakita nila ang kanilang puwersa. With 8 minutes and 51 seconds sa second quarter, naitala ng AFP Cavaliers ang kanilang unang biggest lead sa game, 26-16 kontra sa Judiciary Magis. Oh, what a power move! Sa pagtatapos ng game, 12 puntos ang kanilang lamang sa Judiciary Magis. Final score, 68-80. Lagi naming binabasa kung yung binibigay na depensa ng kalaban namin. So nakapag-counter kami doon sa depensa binibigay nila. Samantala, nakatakda ang susunod na schedule ng laro sa susunod na linggo sa Paco Arena sa Maynila. Unang maghaharap ang Comelec Vanguards kontra sa Senate Defenders. Second game ang DOJ Radiants at PNP Responders. At sa huling game ang NHA Home Masters at DENR Lawin Patrollers. 3. Got it! Mapapanood ang mga umaatikabong bakbakan sa hardcourt sa live stream sa mga official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Pass. And Pagotay Isidro with the easy pass. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Away with a left hand, lays it in. Patuloy po ngayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:59 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na tulong ng pamahalaan sa mga residenteng apektado ng ash fall mula naman sa Bulkang Mayon, lalo na sa usaping pangkalusugan at relief support. Ayon sa Pangulo, prioridad na mabigyan ng agarang medical assistance ang mga nasa danger zones at mailikas ang mga residente sa ligtas na lugar. Kasabay nito, pinagtutuunan din ng pansin ang mabilis na pagbubukas ng mga pangunahing kalsada upang maibalik ang galaw ng transportasyon sa lalawigan. Sinabi ng Pangulo na target na mabuksan ang lahat ng pangunahing thoroughfares upang matiyak na mabilis na mararating ng tulong ang mga lugar na nabalot ng makapal na abo mula naman sa Bulkang Mayon. And now, we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. And I think we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Yes. Wag lang magbuga ulit. The first concern, of course, was the health concerns. And we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Hataw Balita ngayon.
Samantala, tuloy ang ginagawang pagtulong ng mga tauhan ng pambansang pulisya sa Bicol sa paglilinis ng mga pangunahing kalsada na apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Layo nito na hindi maantala ang pagdating ng mga tulong para sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan. May hataw na balita si Lea Ilagan. 24 na oras ang ginagawang pag-alalay ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga lugar na naapektuhan matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon sa Albay. Mula sa pagpapalika sa mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone at pagbibigay seguridad sa mga evacuation centers, abala din ang ilang tauhan ng PNP sa paglilinis at clearing operation sa mga ibinugang abo ng bulkan. Layo nitong matiyak na ang mga sasakyang pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., kabilang sa mga lugar na pinagtutuunan ng pansin ng mga pulis ay ang Ginubatan, Ligaw at Kamalig sa Albay. We are working on it, no? In order to secure, assist our kababayan who are affected in this ashfall. Sinabi ni Chief PNP na nasa probinsya na din ang mga mobile unit na may espesyal na kagamitan para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. It's not only about the ashfall but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance na ginagawa ng PNP. Patuloy po yan. Inatasan din ng hepe ng pambansang pulisya, ang Police Regional Office 5, na panatilihin ang presensya sa mga kalsada na nabalutan ng abo kung saan halos zero visibility ang lugar. Samantala, nakapagpaabot na rin ang PNP ng 5,000 food packs para sa mga residente sa Ginubatan, Albay. Batay sa pinakahuling tala, nasa 100 barangay na ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong Sabado, kung saan aabot na rin sa 200,000 individual ang apektado ng ashfall. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Isa ang bayan ng Kamalig sa probinsya ng Albay sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng makapal na abo na ibinuga ng Bulkang Mayon noong Sabado ng hapon. At para alamin ang update hinggil sa kalagayan ng mga residente sa Kamalig, Albay, makakausap natin ngayong umaga si Mayor Kaloy Baldo. Magandang umaga po, Mayor Baldo. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Magandang umaga po, sir. Opo, Mayor, salamat po sa pagpapaunlak ninyo po. Gusto pong malaman ng ating mga kababayan na nakabantay ngayon sa sitwasyon dyan sa Albay. Ano po ang sitwasyon ngayon matapos itong nangyari nga pong ashfall nung Sabado? Yung National Road po natin, nalinis na po natin. Kumbaga, tulong-tulong po yung PNP, Bureau of Fire, Coast Guard, para po ma-clear talaga at maalis na yung mga alikabok dito po sa National Road. Pero yung mga papasok po namin, yung pa po ang ginagawa natin ng paraan para po malinis din. Kasi nandun pa rin yung bakas ng ashfall na dulot po ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Opo. Pero Mayor, ito pong nangyari nung Sabado na ashfall, hindi na po ito nasundan. Sa ngayon po, kumbaga kung meron mang nakikita ngayong mga abo, ito na yung dulot nung nangyari nung Sabado. Tama po ba? O meron pa rin kahit paunti-unti na mga kumbaga abo na ibinubuga? Yung mayroon pa rin naman binubuga yung Mayon, pero hindi na po ganun kadami tulad nung nangyari po nung Sabado. Pero makapal pa rin yung mga abo doon po sa mga puno na naiwan po kasi kailangan ito medyo sunod-sunod na medyo malakas na ulan para po matanggal yung mga abo doon sa puno. Kasi pag umahangin po, yung pa din po pabalik-balik din po yung abo doon po sa mga residente po natin.
Ayun, sa pagtaya nyo po, batay sa naging mga karanasan nyo na po, gaano katagal inaabot para talaga totally maklear nyo po itong mga lansangan po sa inyong nasasakupang lugar, pati itong mga looban? Depende po din kasi sa kapal at saka sa dami na barangay na tinamaan po talaga nung abo. Kaya yun di po ang aming basyan. Pero baka ngayong week, pati yung mga sa loob ng mga barangay, malinis po namin. Opo. Mayor, para magka-idea lang po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, yung pong buong bayan ng Kamalig, ilang barangay po ba ito at lahat po ba ito ng barangay na nasasakop nyo ay apektado nitong pag-aalboroto ng bulkan? Lahat po ba sila naabot na itong ashfall? Yung ashfall po, nasa 16 barangay lang po yung tinamaan. Ang total na barangay namin nasa 50 po. Kaya hindi naman po lahat ng barangay tinamaan po ng ashfall. Opo. Bukod po sa mga kalsada, Mayor, isa sa mga nakita po natin na una po na iulat ay itong mga epekto nito sa agrikultura sa inyo pong nasasakupan. Sa ngayon po, ano po ang status ngayon ng agrikultura sa inyong lugar? May mga nabalita, mga namatay na hayop, mga nalagyan ng mga abo ng mga halaman. Sa ngayon po, may estimate na po ba kayo na damage dyan sa agricultural sector sa inyong pong bayan? Wala pa pong binibigay sa amin yung municipal agriculture natin. Pero yung lahat po doon sa heavily affected po nung talagang tinamaan yung 4 na barangay, yun po talaga ang lahat ng tanim po doon ng gulay, wala na pong papakinabangan at may mga namatay din pong hayop doon po sa lugar na yan. Opo. Itong mga barangay po na nabanggit nyo, Mayor, paano po ang assistance na ibibigay po sa kanila? Paano pong proseso? Ito po ba magagaling sa LGU o meron pong intervention ang national government? Noong Sabadong gabi mismo, humingi na po tayo ng assistance po sa DSWD na binigyan naman po at in-approve po yung request namin na yung total 8,000 families may bigyan po ng food pack. At naibigay na din po namin ito nung linggo at kahapon na lahat po ito na-distribute na po kahapon. At humingi din po kami uli na yung doon po talaga sa 4 na barangay na talagang heavily affected, mabigyan po uli. Siguro by Thursday or Friday, magbibigay po ulit tayo ng food pack. Then, after po ngayong linggo, next week, humingi po tayo ulit sa DSWD na food for work para po din tumulong na sila sa paglilinis po sa mga barangay. Opo, nabanggit niyo po yun. Sako po ba nito yung mga affected na magsasaka, lalo na yung halimbawa kung sabi ko nga, kung minamatayan ka ng kalabaw, tas ilang ginagamit mo sa pagsasaka, namatay pa, medyo mabigat po yun sa isang ordinaryong magsasaka. Ano po? Sila po ba yung kasama doon sa sinasabi niyo po na yung maglilinis na bibigyan po ng tulong o may bukod pa po na ilalaang tulong dito sa mga apektadong magsasaka, Mayor? Yung lahat po na pamilya po makakasama doon. Then, kahapon din po, nag-coordinate din po si Dole na magbibigay po ng tupad. I-coordinate na din po namin to para nang po, hindi lang po pagkain, mayroon sila, kundi po pati pera, mayroon din po sila. At yun din po ang request ng mga kababayan po natin nung tayo po mag-ikot. Nagkaroon na din po tayo ng consultation. Mayor, yung pong mga kalusugan naman po ng ating mga kababayan dyan, dahil sabi nyo nga po nasa 16 barangay ang apektado ng ashfall. Meron na po ba kayo namomonitor na kumbaga dumadaing na o kaya na nagkaroon na ng pagtaas ng mga naidadala sa ospital na nagkaroon ng sakit dahil dito sa abo? May mga ganun na po ba tayo namomonitor? Mayroon na po mga nagpapacheck up kasi usually mangyayari po talaga niyan. Yung may mga asthma, tapos sipon, dahil po sa mga nalalangkap, lalo na po yung mga bata at saka mga senior citizen. Pero
nag-coordinate na din po yung health workers namin, yung MHO namin, doon po sa DOH na humingi na ng gamot para po sa mga ganitong sitwasyon. Alright. Sa ngayon po, Mayor, hindi po ko alam kung hindi ko po alam kung under state of calamity na po ba ang inyong bayan o may plano po ba kayong magdeklara kung sakaling hindi pa po? Nakadeklara na po kami simula po nung mag-alboroto si Bulkan ngayon, nung January po. Kasi medyo matagal talaga na din po yung ibang kababayan po natin sa evacuation center. Pero nung nangyari po nung Sabado, nadagdagan lang po yung nasa evacuation center namin. So ito pong Mayor, sabihin January pa, marami na po kayong may figures po ba tayo kung January pa lang meron na po kayong evacuees na kumbaga patuloy na sinusuportahan tapos nadagdagan pa po. Ganun po, Mayor? Ganun po. May mga 205 families na po kami starting nung January 9. Nung nangyari nung Sabado, nadagdagan po ng mga 256 families. Siguro po, Mayor, kung meron po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan, nasa inyo po ang pagkakataon, lalo na siguro sa inyo pong nasasakupan kung sila man po yung nag-aalala ngayon dahil talagang medyo malakas po yung binugang abo nitong weekend. Nasa sa inyo po yung pagkakataon, Mayor, kung meron po kayong gustong iparating na mensahe. Yung mga kababayan natin na nag-aalala ng mga kapamilya na nandito po, okay na rin po ang ating mga kababayan. Wala naman po tayong casualty. Doon lang po sa livestock magkaroon tayo ng casualty. Pero tuloy-tuloy naman po ang tulong ng gobyerno. Pero kung may mga organisasyon o grupo na gusto din tumulong po, ang request po ng ating mga kababayan, mabigyan sila gamit sa paglinis tulad ng pong walis tingting, walis tambo, lagayan ng tubig po, at kung mayroon din po kayong pala at yung asarol na pwede po nila magamit ulit para po may balik yung kanilang kabuhayan, yun po ang inihiling po nila. Kung sakali man po yun na lang din po ang kung pwede nilang maibigay. Opo, pahabol na lang, Mayor, nabanggit nyo po yung mga gustong mag-abot ng tulong. Paano po nila maipararating ang tulong kung gusto nilang makipag-ugnayan? Kasi ito pong ating balita, nakakaabot din sa ibang bansa. Meron po ba kayong official website, social media sites o number na pwede pong doon kayo kontakin ng ating mga kababayan o grupo na gusto pong tumugon sa inyong panawagan? Pwede po sila mag-message po doon sa Kaloy G. Baldo Facebook account ko po. Kasi yun po ang medyo active na account ko regarding po dito sa mga pinapalabas po natin na update sa mga nangyayari sa Bulkang ngayon. Or pwede naman po direkta po sila mag-contact sa MSWD namin. Siguro pinopost naman po namin ito sa account ko. Yung mga contact, pwede po kayo mag-contact doon para po direkta na po sila makipag-unayan po sa MSWD natin at sila naman po ang in charge sa relief distribution po natin. Ayun, maraming salamat po sa inyo, Mayor Kaloy Baldo, at ingatan nawa po kayo ng Panginoon dyan sa Kamalig, Albay. Maraming salamat din po. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nag-deploy ang Department of Health Region 5 na mga emergency medical team sa 17 evacuation center sa Albay. Ito ay upang masuri ang kalusugan ng mga residente na apektuhan ng matinding asphalt na ibinuga ng Bulkang Mayon noong Sabado. May humahataw na balita si Ryan Salatando live. Live report. Ryan, magandang umaga. Kumusta na po ang sitwasyon ng mga residenteng nasa mga evacuation center ngayon dyan sa Albay? At nasa ilan itong medical team na inideploy ng DOH Bicol? Ryan, marhay na aldaw sa imo dyan.
Yes, magandang umaga, Ani. Yung ating mga evacuees dito sa evacuation center ay nananatili pagkatapos nga ng malakas na pagbuga ng abo nitong Bulkang Mayon. At isa sa pinauuna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay maintindi o respondihan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan pagdating sa medical na aspeto dahil isa sa mga inaasahan natin na magkakaroon ng mga problema ang ating mga kababayan, lalo na doon sa ating mga kababayan na may hika at may sakit respiratory, inaasahan natin na magkakaroon dahil sa kapal ng abo na nandoon ngayon sa bayan ng Kamalig at Ginubatan dito sa Albay. Nag-deploy ng emergency medical teams ang Department of Health Region 5 sa 17 evacuation centers kung saan karamihan sa mga lumikas ay ang mga naninirahan malapit sa 6-kilometer permanent danger zone. Layo nito na masuri ang kalagayan ng kanilang mga kalusugan matapos na maranasan ng matinding ashfall sa ilang mga bayan sa Albay na ibinuga ng Bulkang Mayon noong Sabado ng hapon. Prioridad na masuri ang mga residente mula sa mga pinakaapektadong lugar gaya ng Kamalig, Ginubatan, Ligaw at Uwas. Si Tatay Doming labis na nangangamba para sa kalusugan ng kanyang pamilya lalo't nakatira sila sa Barangay Suwa sa bayan ng Kamalig. Siyempre mangangamba ka kung anong mangyari sa sarili mo. Mahirap yan, magkakasakit ka. Saka yung kalagayan namin dito, kahit kayo natitingnan ninyo ngayon, mahirap. Gaya ni Tatay Doming, nag-aalala din si Nanay Geraldine para sa kanyang mga apo, lalo't pinasok ng makapal na abo ang loob ng kanilang bahay. Lalo na yung mga bata. Buti ako, wala na akong anak na maliit, kaya lang yung apo ko din. Nilikas ko dun sa medyo na bahay kasi yung bahay nila ganun din, pinapasok ng abo. Opo, nangangamba po. Kasi pag mo yun, masakit sa ilong, tsaka sa mata. Samantala, activated na din ang disease surveillance ng DOH Bicol upang maiprioridad na mabigyan ng atensyong medikal, lalo na ang mga mayroong respiratory problem gaya ng hika o yung mga nakararanas ng hirap sa paghinga. Aabot na sa nasa 10,000 mga face mask ang naipamahagi ng DOH sa Albay bilang proteksyon sa abong ibinuga ng bulkan. Sinisikap na rin ng mga otoridad na matapos ang clearing operations sa mga lugar na nabalot ng ashfall. Siguro, we're looking sure sana 5 days lang, tapos na, 5 to 1 week. Kung hindi na mauulit yung ni Mayon. Kasi nung Saturday, nag-umpisa na kami, Sunday morning, tapos biglang na naman ng ashfall, so ulit na naman. So, pero hopefully, matapos din kaagad ang clearing operation. Sa ngayon ay hindi pa makapaglabas ng actual report ang mga bayan sa Albay na lubhang napinsala ang mga pananim at namatay ang mga alagang hayop dahil sa nangyaring ashfall. Ani, sa ngayon, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ay bumalik na dito sa kanyang tahimik na aktibidad ang Bulkang Mayon. At ngayon ay bagamat bumalik na siya, ay patuloy ang pagdaloy ng lava dito sa may Basud Gali na 3.8 kilometers at 3.2 kilometers naman dito sa may Bungagali at 1.6 kilometers dito sa Miisi Gali. At nagkaroon tayo ng volcanic 14 na volcanic earthquakes kabilang ang 5 volcanic tremors at nakapagtala ng 336 rockfall at 3 pyroclastic density current events o uson dito sa Bulkang Mayon, at patuloy na nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon dito sa Albay. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Ryan Salatandol, live na nagulat mula po dyan sa Legazpi, Albay. Maray na aldaw. Hataw Balita ngayon. Walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad. Ito ang iginiit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD habang patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Kahit libo-libo ang apektado,
Tiniyak ng kagawaran na sapat ang supply ng pagkain, tubig at tulong pinansyal para sa lahat. May hataw na balita si Lalaine Moreno. Ang instruction nga po ng Pangulong Marcos Jr. tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad at sapat yung ating pong mga resources na ipinapahatid sa mga naapektuhan. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa ahensya, simula nang pumutok ang bulkan itong taon, mahigit 52,000 pamilya o 199,000 na katao na ang apektado. Nasa mahigit 71,000 family food packs na rin ang kanilang naipamahagi bilang augmentation sa LGU. Higit 1,400 na ready-to-eat food boxes at nasa 7,600 na mga non-food items ang naipamahagi sa mga internally displaced person. Ito lamang Sabado, 1,444 na pamilya o 5,459 individuals ang inilikas patungong evacuation centers. 26 families o 85 individuals naman ang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Ayon sa DSWD, may sapat pa silang stock ng mga food at non-food items. Maliban dito, namahagi rin ang ahensya ng cash for work at emergency cash transfer sa mga residenteng naapektuhan o nawala ng trabaho. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 117 million pesos ang tulong ng DSWD sa mga Mayon victims. Sa ngayon, tinututukan ng DSWD ang pagbibigay ng malinis na maiinom at face mask sa mga residente. Dahil mainit ang panahon, sabi natin na dapat binapantayan ng ating pong mga camp managers, yung mga elderly, dapat nagkakaroon ng regular health surveillance, health monitoring because they're highly vulnerable to health-related illnesses at maaring magkaroon ng heat exhaustion sa matagal nilang pananatili sa mga evacuation centers. Ganon din ang psychosocial intervention at incident stress debriefing sa mga vulnerable sector tulad ng matatanda at maliliit na bata. Katuwang rin nila ang mga camp managers sa pag-supervise sa mga women and children's spaces sa mga evacuation centers at learning activities sa mga bata. Binabantayan naman ng mga camp managers ang mga matatanda na may sakit sa gitna ng mainit na panahon. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Matapos matabunan ng makapal na ashfall ang mga pananim sa paligid ng Bulkang Mayon, nilinaw ng mga eksperto na maaari pa rin itong ibenta at kainin. Yun nga lang, may mga kondisyon na dapat isaalang-alang upang masiguro ang kaligtasan ng mga consumer. Si Mia Alonso, humahataw. Actually, ano naman po siya, safe pa naman po siya na kainin as long as huhugasan siyang mabuti, yung lilinisin ng water, basta hindi siya directly nakakainin ng isang individual. Hindi naman siya kaagad makakontaminate or hindi naman niya ma-absorb kaagad yung kung ano man yung nandun sa ashfall. Binalot ng makapal na ashfall ang ilang bahagi ng Albay matapos ang pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon nitong weekend. Bukod sa nagdudulot ng banta sa kalusugan, dahilan na rin ito ng panibagong pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Maraming pananim ang natabunan at ngayon ay hinaharap ang matinding hamon ng pagkasira at pagbaba ng kalidad ng mga produkto. Maging ang mga mamimili o consumer kakaroon ng agam-agam. Ayon kay Nurin Escobar ng Contaminants Laboratory Section Plant Product Safety Services Division ng Bureau Plant Industry, maaari pa namang ibenta at kainin ang mga pananim na natabunan ng ashfall. Subalit kinakailangang hugasan itong mabuti bago kainin at lutuin. Paliwanag ni Escobar, hindi direktang sinisipsip ng halaman ng toxins mula sa abo na nasa ibabaw nito. Karamihan sa mga nutrients o kemikal ay dumadaan sa ugat at hindi sa surface ng tanim. Kaya naman ang paghuhugas aniya gamit ang malinis na tubig ay sapat na para maalis ang particles na mula rito. Kumbaga, kung kaya pang tanggalin yung ashfall dun sa gulay, pwede pa yun. Kung malilinis pa siya talaga. Yun, pwede pa siyang i-consume. Basta yun lang, malinis lang siya. Kasi usually yung mga vegetables natin, pinipil pa naman yan. Hugasan lang talagang mabuti, tsaka yung mga babalatan. Dagdag pa nito na mas malaking banta ang ashfall sa paglanghap kaysa pagkain dahil ang mga pinong particles ay maaaring makaapekto sa paghinga. Habang ang risk sa pagkain ay nananatiling mababa lalo na kung maayos na nahuhugasan ng mga pagkain.
Paalala ng BPI, sakali mang may produktong maaari pang maisalba, mainam na gumamit ng tamang proteksyon sa mata, ilong, bibig at balat sa paglilinis nito. Gayunman dahil sa high risk nito sa respiratory system, kaya hindi inirerekomenda ang labis na pagkaka-expose ng mga residente sa ashfall. So yung ashfall kasi, pag sa una acidic siya, so hindi siya maganda talaga for cropping. Pero in the long run, magwe-weather yung soil, yung ashfall, so yun yung magpo-produce ngayon or magre-release ngayon ng mga nutrients na magpapaganda dun sa quality ng soil. May minerals kasi yung ashfall, mag-ano ng phosphorus, calcium, magnesium, sulfur na ganun, na po pwede ring essential para dun sa crop production. Samantala, iniulat naman ng Department of Agriculture Regional Field Office 5 na patuloy ang kanilang monitoring sa lugar upang matukoy muna ang lawak ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan. Ilan sa kasalukuyang hakbang ngayon ng ahensya ay ang madalas na paglalabas ng mga advisory sa mga local government units, nakikipag-ugnayan para sa mga livestock evacuation at animal health surveillance, pagtatayo ng pansamantalang command center sa Albay Breeding Station, tuloy-tuloy rin ang damage assessment sa tanim at palaisdaan, gayon din ang pag-iimbentaryo ng mga supplies tulad ng mask, feeds at gamot para sa mga alagang hayop. Tiniyak rin ng kagawaran na nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang DORM agencies, kaalinsabay ng pagmomonitor sa presyo at supply ng mga agricultural products. Sa ngayon, patuloy na nasa evacuation center ang ilang mga residente habang patuloy naman ang clearing operation sa lalawigan. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-5 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad, 1350 at ang ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Salamat dito kay Joanna, no? And of course, Christian, maraming salamat sa iyo. Yan, Christian, mga kasambahay, no more time, no more bati. Maraming salamat sa 2 oras ng pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa humahataw na balita. Ako naman po, si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan at Bishop Publico ang aming pinahalagahan. Standby na po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.